Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RH-TV. Ito ang katotohanan. Pebrero 25, 1986, nang magwagi ang mga nagre-rebeldeng sundalo laban sa administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang grupo ng mga kawal ay pinangunahan ng Reform the Armed Forces Movement, Colonel Gregorio Hunasan. Sinuportahan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos, Jaime Cardenalsin at ng sambayan ng Pilipino na naniniwalang si Ginang Cory Aquino ang nagwagi sa ginanap na presidential snap election na pinatawag ng Marcos administration. Ang AFP ay naging the New Armed Forces of the Philippines. Ito ay matapos na mapatalsik na ang dating Pangulong Marcos sa Malacanang noong araw din yon at sinimulang balangkasin ng bagong revolutionary government ang pagbabago sa saligang batas. Nagkaroon ng bagong konstitusyon noong taong 1987. At ng taong din yon, 1987, ay bumuo ang AFP General Headquarters ng 6 na area commands. At noong 1988, pinag-isa rin ang 13 Regional Unified Commands na binuo noong taong 1983. Ang mga area commands ng boundaries ay hinati ang bilang ng mga political regions ng bansa tulad ng Northern Luzon Command na sumasaklaw sa Region 1, 2 at 3. Ang Southern Luzon Command sumasaklaw sa Region 4 at Region 5. Ang Central Visayas Command covered the Visayan Island ng Region 6, 7 at 8. At ang Southern Command sinaklaw ang Island of Mindanao at ang Sulu Archipelago. Ang Western Mindanao Command ang responsable naman sa Province of Palawan at ilang bahagi ng Region 4 at kabilang na ang Respratly Island. Ito ay nahati rin at binuo ang Western Command. Inihiwalay ang Palawan sa region ng Western Mindanao Command. At ang isa sa naging area command ay ang National Capital Region Command, ang may operational control over military units sa Metropolitan Manila. Ang mga area commanders na ito ay naatasang isakatuparan ang counterinsurgency operations sa kanilang mga respective areas. Subalit ang mga support functions tulad ng training at logistics ay pinamamahala sa military support services at joint commands tulad ng AFP Logistics Command at Training Command. Isinasaad sa ating kasaysayan na si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang unang gumawa ng hakbang at responsableng gawing non-partisan sa politika ang Armed Forces of the Philippines at ito'y halaw sa batas ng Amerikano, ginaya ng Pilipinas. Ginawang modelo ang United States military bilang isang major actor in the political process. Subalit sa kalaunan ay nababoy ang profesionalismo ng militar kung kaya't nagkaroon ng pag-aalsa sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Nagsimula ang pagkadismaya ng kasundaluhan ng halos lahat ng mga opisyalang militar mula sa Ilocos Region, ang kanyang home province, ang kanyang itinatalaga at itinataas ng rango. Naging pasiyahan lamang ni Marcos ang regional background at loyalty sa halip na silipin ng talent o ang distinguished service record na kung saan dito nakasalalay ang major factors sa mga promotion. Inihalimbawa ng kasaysayan ang buhay ni Fabian Ber na kanyang kababata at kaibigan at ginawang personal driver, ipinasok sa serbisyo. Nagsimula bilang sarhento at naging pinuno ng Internal Security Network. Naging hepe ng Presidential Security Guard Battalion hanggang maitaas ng ranggong 4-star General at itinalagang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ni President Marcos. Ang lahat ng mga opisyal at mga tauhang loyal kay Marcos ay naging sagana sa malalaking budget allocations at ang mga officers at enlisted personnel ay tumanggap na malalaking sahod.
Lumaki ang bilang ng armed forces mula sa 58,000 noong taong 1971 ay naging 142,000 noong taong 1983. Ang mga top-ranking military officers na pinamunuan ni Fabian Ber ay siyang nangangasiwa ng mga mahalagang papel sa mga policy making ng AFP. Sa mga local levels naman, ang mga commanders umano ay nagsamantalang mangurakot na at nagtatag ng kani-kanilang tongpats at inabuso ang idineklarang martial law ng Administrasyong Marcos, at ang military establishment ay naghari at naging simbolo ng paninikil sa tao sa ilalim ng batas militar. Ang mga military commanders na malapit sa Marcos ay nabiyayaan dahilan sa kanilang loyalty at mga brutal na pagpapahirap sa mga taong bayan na siyang naging dahilan sa paglago ng rebelyon sa buong bansa. Lumakas ang komunistang NPA, gayon din ang Muslim Separatist Movement. Tumaas ang bilang ng mga armadong CPP-NPA. Ito ay dahilan sa mga alegasyon ng mga pang-aabuso ng mga sundalo at pulis sa mga sibilyan sa mga kanayunan. At dala na rin ng kahirapan kung kaya't kapit sa patalim ang mga magsasaka at sumama sa pakikibaka ng mga rebelde laban sa pamahalaan upang magkaroon lamang ng proteksyon laban sa mga reklamo ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga sundalo at pulis noong panahong yon. Ang mga armadong grupo ng CPP-NPA mula noong taong 1970 ay biglang lumago at dumoble ang bilang noong taong 1980. Partikular na sa mga mahihirap na barangay at lalawigan sa buong kapuluan. Taong 1965 nang unang mahalal bilang Pangulo ng Bansa ang noon ay Senate President na si Ferdinand Marcos. Kilala si Marcos sa kanyang talino at isa sa pinakamagaling na sundalong nanilibiyan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nakilala rin siya sa kanyang pamumuhunan sa mga infrastruktura, edukasyon at sa pag-aanex ng teritoryo ng Sabah sa Pilipinas, at nakilala rin siya sa amunoy pagkakasangkot nito sa ilang mga katiwalian. Sa ilalim ng 1935 Constitution, 4 na taon lamang dapat maupo sa pwesto ang Pangulo. Ngunit pwede siyang ma-re-elect at muling maupo sa posisyon sa susunod uli ng 4 na taon. Kaya naman tumakbo muli si Marcos noong taong 1969 presidential election na kanya namang napanalunan laban sa katunggaling si Sergio Osmeña Jr. Pero marami ang lumabas na balita na umano ay tigmak sa dayaan ng nasabing halalan, sanhin nito naglipa na ang kaliwat kanang demonstrasyon sa lansangan mula sa mga militanteng grupo at sa iba't ibang panig ng bansa. Maging ang palasyo ng Malacanang ay sinugod ng mga realista noong taong 1970. Nang bumisita ang Santo Papa sa Maynila ng taong din yun, ay pinagbantaan ang kanyang buhay. Talamak din ang bombahan at maraming namamatay, at ang mga kaganapang ito ang ginamit ni Marcos upang ipapatid sa publiko na may banta ng komunismo sa bansa, kung kaya't noong September 21, 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1081 ay dineklara ni Marcos ang batas militar. Gayon din ang Muslim Separatist Movement ay umakyat din sa pinaka-violent peak noong taong 1970 at nagkaroon naman ng pagbaba dahil sa pagkakahati-hati ng kanilang grupo at paghihiwalay ng leadership ng kanilang samahan. Ang Moro National Liberation Front na nagsimula sa Hulosulu na pinamunuan ni Nurmi Suari ay nahati sa dalawa na magtayo ng kanyang sarili, ang mga taga-Maguindanao ng Moro Islamic Liberation Front or MILF na pinamunuan naman ni Hashim Salamat. Ito naman ay nakontrol ng Marcos administration matapos na mapigil nito ang mga external support para sa mga Muslim separatist nang isagawa nito ang diplomatic connection sa mga bansang Muslim sa Middle East. Habang lumaki ang bilang ng Armed Forces of the Philippines na nagsimula noong 1970, gayon din ang mga political leaders ng Marcos loyalists na nakasawsaw sa buhay politika ng ating bansa ay nagsimula ng bumaho at nawala ang tiwala ng mamamayan matapos na ang lahat ng mga Marcos loyalists lamang ang naitatalaga sa mga key positions. Hindi lamang sa militar, maging sa mga government at civilian-controlled corporations naging talamak ang korupsyon. Hanggang sa dumating sa sukdulan ng galit ng mamamayan dahil sa grabing kasakiman ng mga nasa posisyon, at ang AFP ay hati sa prinsipyong pinaglalabanan. Kaya't noong taong 1986, kaliwat kanan din ang mga batikos na inaabot ng gobyerno ni Marcos mula sa human rights groups dahil sa mga pang-aabuso ng mga sundalo sa mga karapatang pantao at malawakang korupsyon. Ang mga sundalo ay nagmistulang mga berdugo, naging mga utak pulbura na ikinagalit ng mamamayan. Ang galit ng tao ay sinundan pa ng mga pandaraya sa snap presidential election. Nagalit na rin ang mga junior officers ng AFP sapagkat ang lahat ng mga overstaying generals ay na-extend ni Marcos ng hanggang 10 beses.
at ang mga karapat-dapat na may talaga sa posisyon ay binaliwala tulad ni Philippine Constabulary Chief at noon ay Lieutenant General Fidel Ramos na dapat ay siyang mahirang na Chief of Staff ng AFP. Ngunit sa halip, inilagay ang kababata at driver ng dating Pangulong Marcos, si General Fabian Ber. Ito na ang naging dahilan at naisagawa ang pamosong EDSA People Power Revolt noong Pebrero 22, 1986 na dahilan upang mailuklok sa Malacanang ang ginang ng martir na dating Senador Benigno Aquino Jr., si Ginang Corazon Cojango Aquino, ang ina ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa, Benigno Aquino III. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng Linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.